Sa iba pang balita, natuntunan ng mga tauhan ng Mandaluyong City PNP ang sampagita vendor na siyang tampok sa viral video na sinasaktan ng security guard. Ang biktima, kumpirmadong isang estudyante at hindi umano siya miyembro ng anumang sindikato. Report mula kay Mark Gabriel. Kinumpirma ng Mandaluyong Pulis na lehitimong estudyante ang babaeng sampagita vendor na itinaboy at sinakta ng security guard ng isang mall sa viral video. Ayon sa otoridad, natunto nila kagabi ang bahay ng biktima sa Quezon City kung saan personal nilang nakita ang kalagayan ng pamilya nito. Ika-clarify po natin na yung bata po ay totoo pong estudyante. In fact nga po, siya po ay scholar ng isang private institution at matalinong bata. At nagsusumikap lamang po na madagdagan yung mga pangangailangan nila sa kanilang eskwela dahil po kade-demolish lang daw po ng bahay nila at yun po ay pinatunayan din ng barangay. Ang biktima na si alias Jenny ay 18 anyos na at kasalukuyan daw first year medical technology student at scholar sa isang pribadong universidad. Ang pagtitinda raw ng sampagita ang ikinabubuhay ng kanilang pamilya habang ang kanyang ama ay naglalako ng prutas. At hindi po totoo na sila ay isang miyembro ng sindikato na nagbebenta at namamalimos within the general areas of NCR. Bagaman sa Quezon City nakatira, pinili niya raw na magtinda sa Mandaluyong dahil mabilis siyang nakakaubos ng paninda at isang sakay lang din daw sa bus carousel mula sa kanila. Ang suot daw niyang uniforme noong mangyari ang insidente, lumang uniforme niya noong siya ay high school. So dahil pambahay niya yon, hindi naman niya laging yun ang suot. Nagkataon na on that day, yun ang suot niya dahil pambahay niya na nga yun. Kumbaga ipinapalit niya pagkagaling niya sa eskwela. But there are times din na naka-t-shirt siya. Ayon sa Mandaluyong Pulis, may abogado na ang biktima mula sa Commission on Human Rights. Pero pinag-aaralan pa raw sa ngayon ng pamilya kung itutuloy nila ang pagsasampa ng kaso laban sa security guard at sa vlogger na kumuha at nag-post ng video. Depende po sa pamilya kung talaga magpupush po sila ng kaso against the vlogger at saka doon sa security guard. Kasi sa kagabi po is wala pa po silang desisyon. Kaya kami po ay nag-aantay ng kanilang desisyon. Kasi po yung klase po ng bata is from Monday to Saturday. Ayaw po niyang maistorbo yung kanyang klase kasi inaalagaan niya po yung grades niya dahil nga po siya ay isang scholar ng private institution. Ang PNP Supervisory Office for Security and Investigation Agency o SOSYA, pinadalhan na ng SOMO ng security guard at kanyang security agency para mag-report sa kanila. Binigyan sila ng hanggang Lunes para magpakita sa SOSYA. Definitely, kung hindi po mag-appear iting security guard at ang ating security agency, maaari po na kaming mag-initiate ng filing na po ng administrative complaint. Kasama sa tutukuyin ang administrative liability ng CQ at ng kanyang agency. Sa security guard, maaari po ang pinaka-minimum nito ay fine. Pero nakikita natin na may mga possible na ma-aggravate na mga scenarios or situation, kaya po baka maari pong suspension. Pagdating naman sa PSA, maari pong fine ang ma-impose na penalty. And titingnan po din natin yung extent, yung gravity ng kanilang lapses or pagkukulang sa pag-handle ng sitwasyon or ng kanilang security agency. Titingnan ho natin kung mayroon din po maaring maipataw na suspension sa kanilang lisensya. Pinaalalahanan naman ng PNP SOSYA ang security guard na iwasan ang pag-post sa social media ng kanilang panig sa insidente dahil hindi yun ang tamang lugar para magsalita tungkol sa kaso. Binigyan na po ng tulong pinansyal ng DSWD ang babaeng nagbebenta ng sampagita sa viral video kung saan itinaboy siya sa harap ng mall sa Mandaluyong. Hindi naman menor de edad ang babae ayon sa kanyang mga magulang. Pero naglabas pa rin sila ng hinanakit sa gwardya. Saksi, si Chino Gaston. Usap-usapan online ang pagtataboy ng isang gwardya na nauwi sa akbang pagsipa at panghablot ng panindang sampagita ng isang babae na harap ng malaking mall sa Mandaluyong. Pero ang viral video, kuha noong pang December 17 ayon sa pulisya.
Halo-halong emosyon ang naramdaman ng mga magulang ng Sampaguita vendor na si Marie. Hindi niya tunay na pangalan. Sinipa siyang gano'n, tapos hinablok ng Sampaguita. Masakit sa kalooban. Kasi akong nanay, hindi ko nahapasan silang ng gano'n. Ang alam ko, nakikiupo lang siya kasi maambon ng mga time na yun, nagigisinong po siya. Ngayon, biglang dumating yung guard. Ngayon, pilit siyang pinapaalis. Wala sa bahay si Marie nang kausapin namin ang kanyang mga magulang. Kayon sa kanila, first year sa kursong Medical Technology ang 22 taong gulang na anak. Ang kakabal niya, nursing naman ang kurso. May dalawa pa siyang kapatid na edad 19 at 23. Nagbebenta raw talaga ang mga anak ng Sampaguita sa Ortigas area at napupunta raw sa pangmatrikula, pambaon at pamasahe pa uwi sa Baisa, Quezon City ang hanggang 2,000 pesos na kita ng pagtitinda nila kada araw. Ipinatawag ng PNP Civil Security Group ang security guard na nauna ng sinibak sa trabaho. Binibigyan po natin sila next week ng specific date na mag-appear sa ating opisina. Sakaling hindi siya lumutang, pati yung agency, mag-i-initiate na po tayo ng formal filing of administrative complaint. Ang gusto ko naman mangyari, hindi na kami mag-ano ng kaso. Kasi malay mo kung may pamilya siya na nag-aaral, kagaya sa amin. Naaawa rin ako kasi parehas-parehas lang kaming kumakain ng... Ang Department of Social Welfare and Development nagbigay ng 20,000 pesos na tulong pinansyal sa pamilya ni Marie na gagamitin daw pambayad sa matrikula ng mga anak. Pero isa sa mga tanong ng netizens, bakit tila pang high school ang uniforme na suot ni Marie? Dahil nga mahirap po sila, kung ano po yung available na uniform, ay yun po yung ginagamit po nila. Bukod sa tulong pinansyal, maghahanap din ng tulong ang DSWD para mapalago ang negosyo nila ng pagtitinda ng Sampaguita. Aside from that, we will nag-provide nga rin tayo ng counseling. Sabi nga natin, sumailalim rin po sa trauma yung pong mag-anak dahil nga sa experience na ito.